Unang-una, after the marriage, you need to leave your parents. Number 2, cleave. What is cleave? Okay, ano bang cleave sa Tagalog? Yung cleave. So, sabi ni Brother Raymond, yung cleave daw nasa pagitan ng dibdib. That's a cleave. Cleave. Thank you, Brother Raymond. Okay. Okay. So, now, the command to the couple. Ano po yung command sa couple? We must cleave. Kanina, leave. Ngayon naman ay cleave. Ano po ito? Basahin muna natin. Ready? Begin. Becoming one in marriage is so much more than becoming one physically. What does it mean to cleave to your spouse? Discover God's blueprint for oneness in marriage. Okay, nandito po tayo ngayon. Now, the biblical passages on cleaving is this. Sabi ng iba, baka naman wala lang. Ito po, sabi sa Bible. In Genesis chapter 2, verses 18, 23 to 25, ito pong sinabi. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Before I'm going to continue this one, ano sabi niya? I will make him a helper. Sa makatulad, sino unang nilalang? Lalaki. Saan ang galing si babae? Sa lalaki. Gawin natin shortcut. Sabi niya, dahil dito, gagawin kita ng katulong. Anong tawag sa babae? Ano sa Tagalog? Katuwang, katulong. Sa makatuwid, ito po. Sa makatuwid, ito pala. Ganito pala ibig sabihin nun. Tingnan niyo po. Kung ang unang nilikha yung lalaki, nilikha ang babae para maging helper at katulong, sino dapat ang nagsasain? Lalaki. Katulong lang eh. Di ba? So lumikha siya ng katulong. So, sino yung katulong ng lalaki? Babae. Sino yung naglalaba? Oh, katulong lang ang lalaki. Tulungan mo ako dito maglaba. Ganon. Ganon ba? Sino dapat ang nagpapakain? Sabi ko na, mag-agree yung babae dito eh. So, ang ganda ng banggit, di ba? I will make him a helper. Sa makatuwid, ang nag-uumpisa pala ng trabaho, sino? Sinong naglalaba? Lalaki pa rin. Sino katulong ng lalaki? Babae. Sino nag-aalaga sa mga anak? Lalaki. Okay. Kayo po mga babae, alam ko gustong-gusto nyo to. Pero hindi po yan ang ibig sabihin yan. Hindi po yung ibig sabihin nun. Yung pong magkakasabi lang dyan, ang helper dyan is talagang, yung sa salita natin ngayon is, mayroon kang katuwang. Diba? Yun lang po yun. Kaya gusto ko lang paliwanag yung part na yan kanina. So the man said, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed." Now, sa verse of Matthew, anong sabi niya sa New Testament? Kanina Old Testament. And he answered and said, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And he said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So, they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate." Yeah? Let no man separate. Kaya nga, nagkaroon ako ng challenge ito because here in Western country, ang marriage nagiging contract na lang, hindi na covenant. Meron ka lang $500, $350, divorce. That's it. Ganun na kadali. May narinig ako, parang ano? Parang layoff lang ano? Tapos na kaagad. Pag hindi lang nagkasundo, ganun. Pero ito po ang sinasabi niya. Let no man. Parang ano? Parang layoff para pwede mag-EI. Okay. Now, what the perspective on cleaving? Ano nga ibig sabihin ng cleaving? Pagsasama. Okay. Ano number 1? To join
together. Yan po ibig sabihin po ng tinatawag nating cleaving. To join together. Pangalawa, to cling together. Hindi lang to join together, to cling to. And number 3, wala na palang number 3, ba't na walang number 3 dito? Okay, katulad po siya ng skin to bone. Yan po yung sinasabi niyang join together, knit together. Kaya ang ating title is knit together in love. Now, yung word po dyan na cleave or cling or join together, sa Hebrew word po yan ay ginamitan niya po ng let me give to you in a simple way. It's just like a glue. Alam niyo po yung glue? Na meron pong dalawang material, two things, na pinagdikit. Now, once na pinilas mo to, masisira at masisira. Ito, nakita niyo po to. This is a pink. Ang kabila niya ay puti. Hindi ko sinabing madumi si babae, malinis si lalaki. Pero ito po ay dalawang pirasong pinagdikit. Ganito po yung tinatawag na cleaving. You are joined together in marriage and no man can separate yung marriage ninyo. Pag pinilit nyo ipaghiwalay ang marriage ninyo, ganito po yung nangyayari dyan. Pag pinilit nyo yung dinisenyo ng Diyos sa inyong na magsamang dalawa, walang panalo. Pares kayong talo. Bakit po? Sira ang pamilya. At ang magiging kawawa ang inyong mga anak. And you know what happened? Kung anong ginawa nyo, 75% your children will follow yung inyong ginawa. Hindi po pwedeng mangyari to. Kasi ito po ay disenyo ng Diyos na wag nating... Alam ko, meron tayong mga... Anong tawag doon? Meron tayong... Ano yung 3 H's? Hurts, hang-ups, at saka habit. Ang habits natin minsan pangit eh. Alam ko mga men may mga habits. Ang babae may mga habits. Dadaanan natin mamaya yan. Okay. Now, ito po ang itong nakukuha niyo po ako mga kapatid. Marriage is a very, very important matter in the community. Try niyo pong gibain yan. Hindi nyo na may babalik ng maayos minsan. At kawawa. Okay, let's move on. Ano sabi niya po? It is like a skin to bone. Subukan nyo po. Di ba, nasubukan nyo na bang, sino sa inyo yung nagpa-skin test? Yung di ba, yung tuturukan ka ng injection pero doon lang sa skin? Hindi ipapasok na yung, ang sakit nun, mahapdi. Lalo pa yung sasabihin sa'yo na pwede ko bang tanggalin yung laman mo sa buto? Pati yung balat mo kakayurin, masakit po yun. Yun ang marriage. As disease to body. And as the Holy Spirit to the believers. Bakit po? Hindi po talaga. At masakit po. Hindi pwedeng. Sinasabi niya lang po dyan, and I would say to you, in a straight way, no man can separate the marriage that God established sa inyong dalawa. Perspective number 3. Not only to cling to, but also to remain loyal. Okay. Ano po bang ibig sabihin po ng to remain loyal po dyan? Pag sinabi po natin to remain loyal, wala ka pong ibang minamata-mata. Yung inaay-ay? Yan. Nakukuha niyo ako, no? Okay. Sabi nga nila, iba yung tiningnan sa tinitigan. So, iba yung... Mukhang malalim talaga yung... Dito sa may Southeast, mukhang malalim ang pinaghuhugutan. No? So, may iba yung tiningnan sa tinitigan. Alam niyo po yung sinasabi ko. Pagiging loyal. Kahit sa hirap at ginhawa, you are loyal to your wife, you are loyal to your husband. Loyal dapat. Hindi po royal, loyal. Loyal po tayo mga kapatid. So when you marry,
cleave to your spouse above all others by pledging your loyalty, your love, and your lasting commitment. Sabi ko nga last Sunday, tayo ba ay committed or committed? English o Tagalog? Ha? Baka committed na yung ating mga puso po sa Tagalog natin. So, cleaving to your spouse above all others is the command. It is the command of God to cleave to your spouse kahit ano po ang mangyari. So, you must forsake all competing relationship. I'll pause for a moment. Pwede po bang basahin po ng mga lalaki to? Letter A. Ready? Begin. Ayun. Kung tayo po loyal pala sa ating mga asawa, ay tanggalin na rin po natin yung mga competing relationship. Like, for example, lang old classmate, old friend, old ex, ano pa? Old na extra. Ano pa? Mukhang may narinig pa. Ano pa kakalimutan natin? Brother Alan, ano kaya? Ano pa yung dapat kalimutan? Nasabi na. Yung ating mga crush dati, tapos bigla kayo nagkita, reminiscing the past. Okay, so... Meron din present tense. May present tense pa? Saka past tense. So, you must forsake all competing relationship. Tama ba? Okay ba dito? Dapat kalimutan na? Okay. You must reorder all competing priorities. Ano ba yung priority mo ngayon? May mga priorities tayo sa buhay natin na minsan nababypass na pala natin yung tunay na layunin ng mag-asawang pinagsama ng Diyos. Ito na po yung nangyayari ngayon. Okay, letter C. You must cleave regardless of your spouse response. Ano po yung response na sinasabi niya po dito? Minsan may mga gusto kayo, ayaw ng inyong asawa at nagtatalo kayo. Anong sasabihin mo? Buti pa, bigla ka makakaisip ng isang tao sa iyong isipan. Buti pa yun, dati okay. Ba't ito pahirap? Buti pa yun. Ang sweet-sweet namin. Minsan lang kami nagkita. Pero ito ngayon, mukhang kakaiba yata. So ngayon, nagugulat ka na lang, napapalayo na yung iyong loyalty, yung iyong love. By the way, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, meron bang perfect marriage? Lahat po tayo mali. Pero ang sasabihin ko pong isa, kapag galit ang isang tao, nababawasan ang pagmamahal. Am I right or left? Right. Okay. Straight. Nababawasan po yung ating pagmamahal. Minsan nga nawawala na sa sobrang galit. Pero may karugtong putok. But, please, do not decide kapag galit ka. Para masabi mo sa pamilya mo, someday, alive without regrets. Walang sisihan po. Mahirap po na nagdi-decide ka ng maggalit na galit ka. Magsisisi ka sa bandang huli minsan. Sabi ko nga sa inyo, ito ang marriage. Kahit anong mangyari, stick together. Pag-usapan, ayusin, yan ang disenyo ng Panginoon po sa atin. So, you must cleave regardless of your spouse responses. Pero yun po sa biyaya ng Panginoon. Ay, paano, pastor? Hindi ko na matiis. Kulang na lang, ano ay? Baka anong tawag dito? Mapatay ko siya? Oh, sobra naman yun. Huwag naman. Huwag naman po sana yung ganun. Cleaving becomes stronger the more areas of your life you share together. Okay. Sorry po, gagamit lang po ako ng illustration dito. Kasi kami sa mga lalaki, kahapon nakita ko lang, pinakikinggan ko sila kung paano sila makipag-communicate sa mga asawa nila. Yung dalawa na nagsalita dito kanina, kaya silang pinasalita ko nung una, hindi ibig sabihin na magaling sila. Pero isa sa mga nakikita ko, ito sa kanilang mag-asawa. Yung letter, number 2.
cleaving becomes stronger the more areas of your life you share together. Yung mag-asawang ito, yan itatahimik-tahimik lang. Minsan nag-aaway din talaga. Biro lang. Pero pagdating po sa kanila pong relationship, you cannot break their relationship right away. Till death do us part. Pero yung iba, till gate do us part. So yun po, alam ko iba-iba kayo. Pero sa kanila po, as the husband told, yung sharing time nila sa gabi. Bakit ko po minsan nakikita ko nag-uusap isa, alas 10 ng gabi na, nasa trabaho kami, ibig sabihin gising pa yung asawa. Hinihintay. Para mag-usap bago matulog ulit. Eh yung tayo, pag natulog, tulog na lahat, ikaw gising pa. Nawala na yung sharing. Pagdating sa umaga, si lalaki aalis, si babae, tulog pa rin. Kaya vice versa, si lalaki, tulog, si babae, paalis naman. Wala na po. Nawawala na to. Eh no wonder magugulat ka. Bakit malamig siya? Baka mayroon sa opisina. Huwag mo natin kakalimutan to. Okay, number 3. Cleaving. Bakit parang tumahimik? May dumaan bang anghel? Huwag nyo naman pag-isipan masyado yung asawa nyo. Okay, cleaving refuses to allow anything to damage your relationship. Wag po. So when a habit irritates, excuse me po. Binata na si Mike Enriquez, ano? When a habit irritates, di ba may mga habits na yan? Sabi niya dyan, remember God's mercy. Ano ba yung nakaka-irritang habit ng inyong asawa? Naku! Sabi nga, madami tayo. Yun na talagang react talaga. So, okay. Magkakaalaman yan mamaya. Okay. Sabi niya dyan, when a habit irritates, remember God's mercy. Alalahanin niyo kung paano kayo pinatawad. Pero kayo naman na may mga habits na bad habits, baka naman magsawa yung mercy ng Panginoon. Delikado naman yun. Pag ang Panginoon ang pumalo at nagpalo sa inyo, mas masakit minsan. Do not let the anger of God dumapo sa inyo. Yes, the mercy of God is there. Yes, you have bad habit. Don't use the mercy of God to continue your bad habits. Baka nasa huli po yung pagsisisi. Do not allow yung bad habits. Tayo pong lahat, sinabi ko po, walang perfect marriage. Lahat ay nagkakamali. And it's only by His grace and mercy that we could stick together as one in the family. Pero sabi ko nga sa inyo, yes, God is love, God is merciful, God is gracious. Pero don't forget, God is just. When a hindrance frustrates, remember God's grace. God is gracious. Patawarin na po natin yung mga asawa natin. Pero sabi ko nga, don't use the grace of God to continue sinning. When a hurt grieves, remember God's forgiveness. Nasaktan na ba kayo mga babae ng gusto? Sobra na po bang sakit? Talaga pag uwi dito mamaya, may tama talaga. Saan ba nagagaling? Hindi ko matinig. Okay, so ito po ay maganda talaga to. Okay. Patawarin po natin. Kasi tayo rin po minsan na nagkakasala. Pero wag ko tayong magpatuloy. So when a hurt grieves, remember God's forgiveness. Pinatawad po tayo lahat po tayo nagkakasala. Kanya lang po minsan, ang kasalanan mo, iba sa kasalanan niya, ang nangyari, mukhang masyadong malaki ang dumapo na sakit sa iyo, sa ginawa niya, kaysa sa ginawa mong kasalanan para sa kanya. Kaya relax siya, ikaw masyadong nasaktan. Pero ang Panginoon, nasasaktan din sa ginagawa mo. Parehas lang yun. Forgive one another as the Lord forgives you. Ang basihan po ng pagpapatawad natin sa kapwa ay ang pagpapatawad ng Diyos sa ginawa mo ring kasalanan. May karapatan siyang sabihin, patawarin mo ang kapwa mo, yung asawa mo, sapagkat una kang pinatawad ng Diyos.
Learn to forgive. For the sake of relationship, for the sake of following God's command, and for the sake of your covenant in your marriage, learn to forgive and love. Okay? Amen? Pwede bang, can I have a request? Mr. DJ? Ha? Pakikiss naman po ang inyong mga wife. Kasi nasaktan na sila. Kiss niyo yung wife niyo. Kiss niyo po. Yan. Okay. Sinabi ko bang sa pisngi? Sa lips. Sa lips naman. Now, ha? Bakit po? Ayaw po. Okay. Diba? Kaya po lalaki, kasi lalaki dapat ang nag-i-initiate. Pero the moment you kiss your wife to the lips, parehas na kayong nag-kiss. Yung pang ibig sabihin nun. Kiss! Ayun! Okay, so... Kaya minsan parang nakakailang talaga pag may single eh. Baka makiiba. Lalo na sa susunod na topic natin, medyo madugo ng konti. Okay. Cleaving include... Paano lang siguro wala dito, sayang. Okay lang yun, mamang gabi. Okay. Cleaving includes your relationship of one flesh. Kayo po'y pinag-isa na ng Panginoon. So dapat wag na nating sirain. Bakit ko po nasabi yun? Pag sinabi mong pinag-isa ng Panginoon, para kayong buto at balat. Hindi mo pwedeng basta sisirain yan. Enjoy your relationship through sexual intimacy. Tanungin ko po kayo dito. Hindi ko na po binanggit ito yung part na to. Alam niyo po, ito yung pinaka-paboritong utos ng mga lalaki. Alam niyo, kung meron mang utos na paborito sa Bible, ito yun, yung 1 Corinthians. Basahin niyo nga. Tingnan niyo nakalagay dyan. Sino pong nakakita dyan ng 7th? Lalaki, maganda magbasa nito. Brother Mike, pakibasa nga ng 1 Corinthians 7:2. Wala akong Bible eh. Sinong nakakita? Ito, isa sa mga paboritong utos ng Diyos. Lalaki talagang okay mag-react dito. 1 Corinthians 7:2. Ha? Ano sabi dyan? Okay. May Bible ako doon. 2. Nevertheless, Yan, pakibasa, Brother Mike. to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto his wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Tuloy nyo. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband hath not power over of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer. Okay, dyan lang po muna. May binanggit siya sa part doon, yung katawan mo ay hindi na sa iyo, at ang katawan ng isa hindi na rin sa kanya. Popos pa ako ng konti, ha? Wala namang single dito. We are all married. Kadalasan, nag-aaway ang mag-asawa dito. Pag gusto ni babae, ayaw ni lalaki. Pag wala tayong magagawa, ano sabi doon? Hindi na sa iyo ang iyong katawan. Kanino na? Sa lalaki. Pag gusto ni lalaki, ayaw naman ni babae. Anong sasabihin ng lalaki? Buti pa sa labas na lang ako hanap. So mga kapatid, ang ibig kong sabihin po dito, may mga pagkakataon na gusto ni lalaki, ladies, give it to them. May mga pagkakataon na gusto ni babae, men, give it to them. Hindi dapat itinatanggi yan. Na para bang iyo, hindi sa iyo yan. Yan ay sa lalaki. At babae, hindi sa iyo yan. Yan ay sa lalaki. Tumatawa. Tumatawa kayo. Pero yan ang katotohanan. Kaya ang nangyari, hindi niyo po ba alam na kadalasan lalong nagiging malalim ang intimacy because of sexual relationship. Kadalasan, diyan kayo nagsasabihan ng I love you. Ako, sasabihin ko sa inyo, kami ni Grace,
part ng, ano yun eh, alam niyo po, disenyo yan ng Panginoong Yesus sa mag-asawa. Kaya hindi dapat ikinakahiya. Hindi kinakahiya yan at hindi dapat ini-ignore. Kasi yan ay disenyo, kaya maraming mga nagkakaroon ng hiwalayan ngayon. Kasi ayaw si babae, gusto si lalaki. Gusto si babae, ayaw si lalaki. Ngayon, anong sasabihin? Maghahanap na lang ako sa labas. Paghanap sa labas, magugulat ka na lang, ayaw na ng nilalaki. Careful ka, bakit kaya? Bakit kaya? O baka may mali ka rin. Huwag natin hong itanggi to, yung katawan mo hindi na sa'yo. Kaya nga pinag-isa kayo eh. Yun ang gusto kong madinig. Napapag-usapan. Halimbawa, schedule. Ganito yan. Okay. Let me honest with you. Ayoko rin po naman maging hindi honest. Sabi ko nga, kami ni Grace may schedule. Oh yeah. Pero pagka meron siya, hindi pwede. Kaya pag sinabing schedule, yung araw na yan, o gabing yan, o araw man, dapat pares kayong relax, strength. Kaya hindi na-enjoy ang sexual intimacy. Gusto ni lalaki, ayaw ni babae na hindi na paghandaan, pagod na pagod. Ayaw ko na, walang gana. Bigyan nyo ng time ang part na to na paghahandaan nyo ng gusto. Huwag kayo magpapakapagod ng gusto. Kaya minsan nagrereklamo si babae, bakit ganun? Kasi napag-alala din namin kasi yung pagbuka ng mag-asawa sa act of worship nito. Correct. Kasi sa mag-asawa lang. Yeah. Act of worship. Yeah. Sexual intimacy is an act of worship. Why? Paano siya nagiging act of worship? While you have a sexual intimacy, siya lang ang iniisip mo. Hindi yung ibang tao. The point na nag-intercourse kayo pero ibang babae ang iniisip mo, ibang lalaking iniisip mo, you are committing sin. That is adultery. Nakuha niyo. Sabi, hindi naman daw. Hindi naman kasi nag-iisip ng nakukuha niyo po ako mga kapatid. So, tayo pong lahat may mga lapses dito. You want to enjoy this area while you're doing it, remember yung inyong first date, yung inyong bagong kasal. To keep on more and more have intimacy. Kasi pagka nawala yun, pagkatapos na wala na. For the sake na lang ng habit. We should follow this one mga kapatid. Hindi nyo may enjoy ito kung ang ibang iniisip nyo at for the sake na lang to follow your husband. While doing these things, remember this is an act of worship to God because you are one in flesh. Next, protect your relationship through moral impurity. Purity. Sorry. Protect your relationship. Ito, 5 days ko na pong nirereklamo yung aking yung aking eye. Kasi pag ganyan, blurred na talaga ako. Pero pag ganyan, kitang-kita ko siya. So, I need to go first siguro. And then, hindi ko alam. So, protect your relationship through moral purity. Alam nyo na po yung ibig ko sabihin doon. Napaliwanag ko na kanina. Cleaving requires total commitment to honor your marriage covenant. Yan po yung sinasabi ko kanina. Minsan, ang covenant ay ang marriage ay nagiging contract na lang. Permahan na lang tayo. Tapos na. Pero hindi na siya talaga sumpaan. Okay, personal progress in cleaving. Nandiyan na po tayo sa personal progress in cleaving. Remind your spouse often. Oh, meron pala siyang may practical, meron kayo ditong I-assess na lang po natin mga kapatid ha. Okay, thank you so much. Ito po yung sinasabi ko, ang sarap pag meron kang helper. Okay. Progress points. The husband personal progress. Page 9. Okay. I cleave to my spouse forsaking all others. Ano ba to? Needed progress or tapos na to sa inyo?
I share my life with my spouse physically, emotionally, mentally, and tapos, ibig sabihin, nalagpasan nyo na to, ha? I allow no hurt, hindrance, or habit to damage our relationship. Ito, check nyo na lang po yan. I emotionally and physically, okay, I enjoy and protect our relationship through intimacy and purity. May nagtanong po dito, Pastor, paano kaya kung matanda na kami? Mukhang pwede bang excuse na kami doon? Ha? Yes. Pero alam niyo po, hindi lang naman sa sex naman nagiging masaya at nagiging maayos ang pagsasamahan. Pero what I am saying, hanggat nandyan yan sa inyo, huwag niyong ine-neglect. Sabi nga, may season yan eh. Pag lumagpas na yan, minsan nagsasabi ka, dapat noon ginawa ko na, na-enjoy ko na. Huwag po nating ipagdamot sapagkat hindi yan sa'yo. Nakukuha niyo po? Na pag-uusapan, sabi nga kanina ni nanay, yun ang pinakamaganda. Okay, let's move on now. Living na po, may bago ng bahay. Ito po sa Carmela, ano po to? Camellia House po to. Okay, remind your spouse often of your love. Now, one thing, sa practical na po tayo ha. One thing I love about my spouse when we first met was, sulat niyo po. One thing I love about my spouse when we first met, ano kaya yun? Alalahanin yung pinakalipas nyo. Ano ba yung nakita mo sa kanyang mukhang nanginig ang tuhod mo agad eh? Ba't na mga babae nagtatawanan? Bakit? Okay, sulat nyo. Huwag nyo muna ipakita, ha? Okay, sulat nyo lang muna. Okay, one thing I love about my spouse when we first met. Okay, letter B. One thing I especially love about my spouse right now. Yung una, nung kayo unang nagkita. Ngayon naman, ngayong present time, ano na yung talagang mas medyo gusto mo sa kanya at mahal mo sa kanya? Yung pa rin. Ano ba yun? O kayo nang bahala. Okay. So, yung pa rin. Okay. Now, schedule time regularly just for the two of you. Meron ba kayong schedule na kayong dalawa lang kahit na hindi kasama ang anak? Meron ba? Yeah, meron. Yun ang maganda sagot. Meron. So, ano po yun? Letter A. Daily, I will ano? Ano yung schedule nyo daily? Sulat nyo po. Weekly, I will. Ano yung schedule ninyo? Anong gagawin mo sa asawa mo? Ano yung pwede nyong plano mong gawin? Annually, pupunta ba kayo ng... By the way, sinong gustong sumama sa California next year? Bakit? Sino pupunta? Next year po, January, California sa Cubao. Sa Monterrey. Sa Monterrey. So, sinong, alam niyo po, pwede tayong magbakasyon. Halimbawa, like to us with Yuri. We're planning to go sa US kasi meron pong nangako sa amin ng bahay doon. Sabi niya, P. Jeff, tell me kung kailan kayo pupunta. Ayun lang. Kami lang daw, sinabihan niya. Sino pala yung mga kaya one bedroom yun? Naalala ko na naman yung bomb, no? So, yun ba, pero yung sabi nga namin, financially, hindi pa kaya. Pero may nag-offer na sa amin. Just tell me, in 1 week, sagot namin ang California nyo. So, we're waiting for God's blessing. I don't know. Pero ang ganda po. Sabi niya, dadalhin namin kayo sa Disneyland. Malapit lang kasi sila sa Disneyland. 15 minutes ride. Parang si Mami Cecil. Hindi natin alam. Sino ba yun? So, marami yun, hindi ko alam. Pero yan po. Ano po yung plano ninyo? Okay, number 3. Celebrate your differences and grow to your difficulties. Ibig sabihin po niyan, minimize, ba't napindot ko yun? Minimize your differences. Or, parang ganito, minimize your weakness, maximize your
strength. Madalas natin yan naririnig. But here in relationship, you need to celebrate your differences. Bakit po? Pinanganak po tayo ng Diyos ng babae at lalaki lang. So expect na magkaiba kayo. Nakukuha niyo po? Kung gusto mo na magkapareho kayo ng hilig, huwag ka na mag-asawa. Dahil wala kang makikitang ganon. The point na babae at lalaki kayo, magkaiba na kaagad yun. At mayroon ng kontra. Di ba ho? The point na magkaiba kayo ng pinanggalingan, pangalawang kontra. The point na magkaiba kayo ng kinalakihan, another na namang issue. The point na magkaiba kayo ng hilig, another issue. But through this, mga kapatid, magkakasundo kayo by letting each other na magkaroon ng understanding. Unawaan lang po. So, celebrate your differences and grow through your difficulties. Ano ba yung mga difficult situation nyo ngayon? Meron pa ba? May mga difficulties? Sabi ko nga sa kahapon ng Sunday. Ano yung sinabi ko? Sino bang maingay sa bahay? Bata. Anong ba? Bata o batang isip? Bata? Kadalasan, di ba? Ano? May nagsalita? Ito. May second emotion dito. Madalas maingay talaga, di ba? Kasi pero diyan po tayo nagiging doon natin nakikita yung strength natin. So differences result either in celebration or in frustration. Be careful with that. Baka mamaya frustrated ka na instead of celebrating it. One difference we celebrate is what? Ano yung pagkakaiba ninyo na pinapasalamatan mo ngayon at dahil doon, nakukomplement yung wala sa'yo? Alam niyo po ba kung bakit tayo nagkakaiba? Kasi kaya nagkakaiba, yun ang wala sa'yo. Ngayon, sinusuplayan yun ng asawa mo. Kasi kung parehas na kayo ng gusto, parehas na lahat kayo, ano pang hahanapin mo? Wala na. Kaya tayo magkaiba, yung asawa mo ay complement sa'yo, ikaw complement sa kanya. Kaya kung may nakikita ka sa kanya, huwag mong tingnan yung kamalian niya, tingnan mo na yun ay ikagaganda ng inyong ng relasyon. Kasi yun ay makakatulong sa'yo dahil wala sa'yo yun. Kasi ang lagi mong iniisip lang, yung mayroon sa'yo, sanay ka sa sarili mo, kaya pag mayroong dumapo na isang bagay na hindi mo gusto, ibig sabihin, hindi yun ikaw. Kaya ngayon, darating si asawa mo, kukomplement niya para mabuo ka ng tunay. Kaya wag maging frustration ang mga differences. Make it a positive na makakatulong sa atin. Minsan, hindi parehas sa bahay ang mainitin ng ulo. Sa bahay, balance lang, iba-iba tayo. Bakit sa bahay, minsan, pag lahat alam mo na, kailangan mo pa ba ang asawa mo? Hindi na. Maraming mga bagay. It's a very, very practical issue po sa buhay. Difficulties either draw us together or drive us apart. One difficulty that draw us together as husband and wife, ano po yun? Ano yung mahirap na lagi nyong nararanasan na naglalapit sa inyo? Meron ba? Meron bang bagay sa buhay ninyo na sa marriage life, alam ko meron tayong mga issue na pero yun na nagpapalapit sa inyo. Bigyan ko kayo ng sample. Example, masyado akong pogi, halimbawa lang. Pakupeso ka ako nito eh. Halimbawa lang, pogi ako, tapos may nagsiselos. May nagsiselos siya. Kasi halimbawa, may mga babae na humahabol. Sabi ko nga kunyari lang eh. May naghahabol na gano'n. Di ba, ang difficulty sa kanya yun? Anong mangyayari? Seselos yun. Gagalit siya. Pag ginawa niya po yun to drive us apart, delikado. Anong gagawin niya? Para maging mapalapit, magiging sweet pa kami sa bawat isa. Para yung mga bagay na nasa paligid ko, mawawala na. Pag hindi niyo po nakita yun, ang lagi niyong gagawin, ikaw. Yung isa naman, aray, hanggang sa malindi na. Mauwi sa away at hiwalayan. Why don't you make it a positive issue in your life?
Wag mong, kasi minsan it takes pride eh. Bahala ka kung ayaw mo, di wag. Marami namang lalaki. Marami namang babae. Minsan, ganun po ang nangyayari. So, be careful. Pinagsisilosan ba kayo nagsisilos ba sa inyo? Yun nga mahirap, hindi. Anong mahirap? Hindi. So, anong bagay? Anong parte ng inyong pagsasama na mahirap pero doon kayo napapalapit? Meron ba sa pagsasama ninyo na bilang isang babae, naiinis ka na, nahihirapan ka na? Pero why don't you make it in a positive aspect na magpalapit kayong dalawa? To the point na naiiwasan naman yon. Di ba? Ano sabi? So, it's a marriage issue, mga kapatid. Cleanse yourself of any past or present immorality. Tayo po'y magkasama na sa part na to. You have your own faults before, pero sabi nga, madalas anong ginagawa ng mga babae? Hinuhukay yung yung mga 6 feet below the ground na tampuhan, hinuhukay, papagalit si babae. Yan, kasi yan. Yung ganyan mo, ang dami mong sinasabi. Historical. Hindi ba hysterical? Historical, okay. So, historical. Nagiging historical ang mga babae. Si lalaki naman, minsan historical din naman eh. Parehas lang po. Pwede ba iwasan na po natin yon? Hindi. Kung alam nyo hindi makakatulong, let's begin again. Yun po yung. Yeah, pero may tamang isa. Eto na. Stop any current sexual immorality. Ano po yun? Do you have any idea? May idea po ba kayo dyan? Stop any current sexual immorality. Saan ba pumapalo ang sexual immorality? After or before ng marriage? After the marriage. Now, before the marriage, ang tawag doon ay hindi, kasi parang immorality siya, but itong karugtong kasi nito ay sa adultery. They are both immorality, pero pagdating sa before marriage, ang tawag ay fornication. Speaking of fornication, papasok dyan ng pornography. Doon na papasok yan. To the point na napapalayo na tayo sa ating mga asawa. Is it, tama bang nasabi ko? Madalas, dito po bumabagsak ang mga lalaki sa situation na to. So be careful. Minsan hindi nyo alam, nasasaktan na pala si Mrs. Hindi nyo alam, ang bigat na ng kanyang dinadala. Pero kayo, patuloy pa rin. Ang word na immorality, hindi lang po yan nakafocus at nakapoint outside marriage. And even you are married, the moment you're thinking another lady, another person in your mind by watching this porno, you are committing adultery and immorality. Ang akala kasi natin, masyado lang natin binibigyan ng diin kapag nag-commit ng immorality, yung mga nakipag-intercourse sa ibang babae o ibang lalaki, hindi po. Ito yung ating yung ating isipan. Mas malikot dito, parehas po yun, walang kaibahan yun. Wala pong kaibahan ang ganong sitwasyon. Nakakala lang natin, ganon lang, hindi ka nag-commit. Hindi, parehas yun. Wala pong mali doon, wala pong excuse doon. Both. Now, tanong ko po sa inyo ngayon. Tinamaan ba tayo dito? We are now in the stage of denial. Dito po tayo sa stage na to. Sabi ko nga kanina, di ba? May naalala ko yung binanggit namin. Sa amin po mag-asawa, I tell you, minsan,
ini-schedule talaga namin. Para both of us ay naka-ready. If you are ready, you can have an intimate relationship and sexual purity. Kasi nai-enjoy ninyo. Pero pag isa pagod, yung isa malakas, ano nangyayari? Hindi na-enjoy. Pag hindi na na-enjoy, ayun na. Jajump ka na sa letter A. Nandun ka na sa letter A ngayon. Pagka nangyari na yun, lahat na makita mo na babae o lalaki, iba na ang iyong nasa isip. And then yung marriage na ruin. Pray and ask the Lord to forgive you for all sexual immorality. Kailangan po nito. We are judging so much with other people by watching them in the TV or anything kasi nag-commit sila ng ganito. Wala pong kaibahan yan. Sabi sa Matthew, ang pagtingin mo sa lalaki, sa babae na hinuhubaran mo, ay you are committing what? Immorality or adultery. Parehas din po yun. Tanungin ko po mga lalaki, hindi ba ninyo pinagtaksila ng inyong asawa ng minsan? Sagot kayo. Sagot daw mga babae. Hindi ba ninyo pinagtaksila ng inyong mga wife? Gusto ko po marinig ang sagot ni Alan. Lan, hindi mo ba pinagtaksilan si Cathy? Oh. Okay. Ha? Love ko to. Parang McDo, So, yes, physically. What about mentally? You are saying this physically. What about mentally? Babae, hindi nyo ba pinagtaksilan ng asawa nyong lalaki? Hindi. Yes, physically. Ito yung isip ninyo. Makakita lang kayo ng medyo poging lalaki, kinikilig kayo. Makakita lang kayo ng magandang babae, ano nangyayari? No. Kasama daw po ba yun? Oh, yes. Kasama. Kasi sinabi niya doon, pag tiningnan mo ang isang babae na parang hinuhubaran mo at nag-imagine ka, it's sin. The same issue with this one. Hindi, pag nagwapuhan lang. Pag nagwapuhan lang, okay lang. Pero sabi nga nila, pag tiningnan mo ng isang beses, okay lang. Pero pag binalik-balikan mo, ibang usapan na yun. Pag ginanon mo, iba na yun. Dapat may kasama pang gano'n, no? Sabi naman ng iba, PJ, di, wag na lang balik-balikan, isang gano'n na lang. Talagang diretso na. Hindi na may baling ang leeg. So, iba yung tinitigan sa tiningnan. Ano po, para po maiwasan yan, make an schedule. Okay po ba sa inyo yun? Schedule nyo po. Kasi dito sa Canada, laging pagod eh. Lahat. Ha? By appointment talaga, no? Fully book? Okay. Next. Okay, sana tayo? Letter C. Apologize to your spouse if you were immoral together before marriage. Did you sabihin ko po, nagawa na po ba natin to? Yeah, apologize po. Sabi nga ng iba, the strong person is not the weak person, but the strongest person is the one who always say sorry. Why? By saying sorry, you admit your fault and you are now standing because you know for sure na babangon ka kasi naghingi ka ng sorry. Okay po? So, nag-sorry na nga eh. Saan ba? Okay, next. Saan tayo? Commit to each other and before the Lord to lifelong sexual purity. Kung meron man tayong iisipin, yung asawa na lang natin. Di ba, mas maganda siguro. Sabi naman ng iba, minsan kasi hindi ko maisip eh. Pinapabayaan na niya kasi yung kanyang ano eh. Okay, so pinapabayaan ang kanyang face. Kaya ngayon, ang dami nang ginagalo sa mukha. Hindi po nakabase doon mga kapatid. Ang tunay na pagmamahal ay nakabase po kung sino ka man at magpakailanman mamahalin kita. Amen. Yun po ang pagmamahal. Maging sino ka man. Okay? Personal pledge.
Ngayon po, tatawagin ko po si Kuya Mar at saka si Ate Miles. Dito po kayo. Uunahan ko na po kayo, may kiss the bride to, ha? Okay. I affirm that our marriage is a lifelong commitment, and I hereby pledge my unconditional and lifelong loyalty to you, Marjorie. I commit to find meaningful ways to cleave to you alone, to refuse to allow anyone or anything to damage our relationship, and to implement God's plan for cleaving in our marriage. I pledge to be sexually pure to you and you alone for the rest of my life. Marvelous. Kiss mo na, kiss. Kiss ka. So, ngayon naman po, mga lalaki, sabay-sabay po natin itong sabihin po sa ating mga wife. Ready? Begin. I affirm that our marriage is a lifelong commitment, and I hereby pledge my unconditional and lifelong loyalty to you, Grace. Wife, ready? Begin. Okay. Pero alam niyo po, kiss niyo muna. Kiss. Kiss. Ayaw. So, okay. Nahihiya kayo. Okay, next. Let's move on. Diyos, salamat po sa mga oras na to. Salamat, Lord, for letting us know, Panginoon. And after marriage, we need to be one, and after that we need to cleave bilang isang mag-asawa, Panginoon. Would you help us to strengthen our marriage, to bond our marriage together in the love that you have poured sa amin po. We thank you, Lord, though may mga hangups, may mga habits, may mga hurts ang individual po sa amin. Salamat po sapagkat natuto kaming magpatawad dahil pinatawad nyo kami. Panginoon, hindi namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi po dahil sa inyo. Sapagkat kami po, Panginoon, ay inyong anak, sapagkat kami po, Panginoon, ay inyo pong pinagpala. Kaya nga, Panginoon, tulungan nyo kami na ang aming pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matatag pa kung may dumating mang mga unos in the future. May you bind us together sa tulong at biyaya ng inyong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. You may now take your seat.